May mga kwento sa Biblia na hindi kasya sa pulpito tuwing linggo. Masyadong nakakagambala, masyadong matindi, at masyadong totoo. Isa ito sa mga iyon. Hindi ito isinulat para aliwin, kundi para pukawin. Sapagkat walang inaasahang makarinig na may babaeng pumatay ng lalaki sa loob ng sariling tolda, sa ngalan ng Diyos. At hindi ito talinghaga, parabula, o pagmamalabis. Totoo ito. At ito'y naging mahalaga. Ang bidang baba, hindi siya propetisa, hindi rin mandirigma o reyna. Isa lang siyang karaniwang babae, walang spotlight, nabubuhay sa gilid na malalaking pangyayari. Hanggang sa isang sandali, siya mismo ang naging kasangkapan ng banal na paghuhukom. Isang simpleng may bahay na naging simbolo ng tapang, karunungan at katarungan, habang ang mundo sa labas ay naniniwalang ang mga bayani ay nasa gitna ng digmaan. Kung inisip mong ang Diyos ay kumikilos lamang sa pamamagitan ng mga tuwid o ang mga himala ay laging dumarating sa maganda't maayos na forma, paghandaan mong balikan ang lahat ng akala mong alam mo. Dahil ang ginawa ng babaeng ito ay hindi tinuturo sa mga klas sa teolohiya, pero nagtuturo ng higit pa kaysa sa libong pangaral. Hindi siya naghintay ng pahintula. Kumilos siya. At ang nangyari sa loob ng toldang yon ay binago ang pananaw tungkol sa layunin, katarungan at pananampalataya. Bago tayo magpatuloy sa video, tiyaking nakasubscribe ka na sa channel at naka-on ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang susunod na mga video na buong malasakit naming ginagawa para palakasin ang iyong espiritualidad at palalimin ang iyong pananampalataya. Ang lupain ito ay malayo sa katahimikan. Ang Israel noon ay nasa magulong panahon, paulit-ulit na umugoy sa pagitan ng pagsunod at paghihimagsik, ng kapayapaan at pang-alipin. Ang bayan, pagod na sa bigat ng pagkakabusabos sa kamay ni Haring Jabi ng Kanaan, ay humingi ng saklolo, hindi sa magagandang pananalita, kundi sa mga unggol na mga kaluluwang hindi na makapasa ng mga dinakikitang tanikala. Isang panawagan na umakyat sa langit tulad ng insenso, humihingi ng tugon na hindi magmumula sa karaniwang hukbo. Doon bumangon si Deborah, isang babae, may dalang autoridad na galing sa Diyos. Walang korona, walang espada, pero taglay ang isang pananalig na hindi matinag. Hindi siya kinikilalang taktiko sa digmaan, pero ang kanyang mga salita ay mas matalim pa sa anumang espada. Kasama niya si Barake, isang lalaking tinawag upang humarap kay Sisera, ang general ng kinatatakutang hukbo ng kaaway. Ngunit siya'y nag-alinlangan. Hindi dahil sa duwag, kundi marahil dahil naunawaan niya ang bigat ng laban na kanilang kahaharapin. Pumayag lang siya kung sasamahan siya ni Deborah, tila ba nararamdaman niyang may higit pa sa taktika ang laban na iyon. At si Deborah naman ay pumayag, hindi upang pamunuan ang labanan, kundi upang ipakita na kapag ang Diyos ang kikilos, kahit ang imposible mapapawi. Itinakda ang labanan sa Quisom, isang lambak na maraming saksi ng digmaan, ngunit sa araw na iyon, makakakita ng bago. Ang mga karwaheng bakal ni Sisera, sa gisag ng kanyang kapangyarihang walang kapantay, ay naging walang silbi sa harap ng hindi kayang pigilan, ang ulan. At hindi basta ulan. Isang bagyong isinugo sa tamang sandali, gumuho ang lupa at nagulo ang mga Kananeo. Sa panahong tila sigurado na ang lahat ayon sa lohika, pumasok ang hindi inaasahan, pinatutunayang ang tagumpay ng Diyos ay bihirang sumunod sa gabay ng tao. Tumindig si Barake, may taglay na paniniwalang hindi nakikita ng mata. Bumaba siya mula sa bandok Tabor kasama ang kanyang mga tauhan, parang bumababa mula sa altar, handang ibigay ang lahat. Doon, sa gitna ng putik at kidlat, nagsimulang gumuho ang hukbo ni Sisera. Ngunit hindi lahat ay natalo sa labanan. May ilan ang nakatakas. At sa mga nakatakas, may isang pangalan ang babanggitin, hindi sa karangalan, kundi sa kakaibang kapalarang naghihintay, si Sisera. Ang pagtakas ng isang veteranong general ay sapat na patunay na gumuho na ang buong estruktura mula sa loob. Hindi lang siya tumatakas mula sa mga Israelita. Ang pagtakas na iyon ay salamin ng pagkatalong nagsimula sa espiritu, bago pa sa katawan. At nakapagtataka kung paanong ang ilan sa mga pinakamalalaking baliktaran ng kapalaran ay nangyayari kapag akala nating tapos na ang laban. Panalo na sa larangan ng digmaan, pero ang istorya hindi pa tapos. At kapag tila kumpleto na ang kwento, doon pumapasok ang detalye na kayang baguhin ang lahat. Sa mga damuhan at anino ng lupang basang-basang kasaysayan ng tunggalian, tumakbo si Sisera, hindi niya alam na hindi siya papalapit sa kaligtasan, kundi sa sentro ng layunin. Ang digmaan ay mahinang umaalingaunggaw sa likuran, pero ang kanyang mga hakbang ay papunta sa isang mas tahimik, mas personal, mas tiyak na laban. Ang lalaking dating pinuno ng karwaheng bakal ay ngayoy palaboy na naghahanap ng silungan. Hanggang sa makita niya ang isang tentang nakatayo mag-isa, isang presensyang hindi inaasahan sa gitna ng kawalan. Tinanggap siya ni Jael ng walang alinlangan.
Isang payak na kilos, puno ng kabutihan, halos inanginang pagkalinga. Binigyan niya ito ng gatas imbes na tubig, tinakpan ng kumot at tinyak na siya'y makakapagpahinga. Sa mata na makakakita, mistulang halimbawa na mabuting pakikitungo, isang eksenang parang hinanggo sa aklat ng kagandahang asal. Ngunit ang mangyayari ay lampas sa anumang tuntunin ng lipunan. Dahil may mga sandaling ang lambong ng kabaitan ay nagtatago na misyong hindi kayang unawain na mundo, hindi agad-agad, hindi sa unang tingin. Mahihirap isipin na ang isang mandirigmang tulad ni Sisera, na kinatatakutan na marami, ay matatapos sa pagtakas. Pero nandoon siya, marumi, pagod, nanginginig hindi lang sa pagod kundi sa takot. Ang kanyang mga mata, na dating nagutos sa mga hukbo, gayoy naghahanap na lang ng ligtas na sulok. At sa gitna ng turong kapaligiran, lumitaw ang tila isang biyaya mula sa langit, isang nakahiwalay na tolda, malayo sa labanan, kung saan siya sinalubong na isang babaeng may mahinahong mukha. Wala sa tagpong yon ang nagsasabing may panganib. Pero doon mismo, sa katahimikan, itinayo ang haligi ng kasaysayan. Si Jael, asawa ni Heber na isang kwenyo, ay hindi bahagi ng labanan, pero kailan ba naging hadlang yon sa sinumang piniling maging bahagi ng plano ng Diyos? Ang kanyang tolda ay tila neutral na lupa, walang watawat, walang sandalo. Ngunit ang mga nakakakilala sa pagkilos ng Diyos ay alam, ang neutralidad ay minsang nagiging entabladong ginagamit niya upang ipamalas ang katarungan. At nang makita niya si Sisera na paparating, may kung anong nabuhay sa kanyang loob, alam niyang hindi ito basta bisita lang na humihiling ng pahinga. Isa siyang lalaking may marka. At siya, hindi lang basta tagapagpatuloy. Maaari sana siyang humingi ng tulong, tumakbo, o kaya'y manahimik. Pero pinili niyang kumilos. Bago yon, inalok niya si Sisera ng gatas imbes na tubig. Isang simpleng kilos na, para sa maraming iskolar, ay may simbolikong biga. Ang gatas ay sagisag ng ginhawa, pahinga, halos paanyaya sa antok. Hindi niya nais na basta huminto si Sisera roon. Gusto niyang ibaba nito ang kanyang bantay. At nagtagumpay siya. Uminom si Sisera, humiga at natulog, hindi lang dahil sa pagod, kundi sa tiwala. Isang tiwalang, sa malupit na kabalintunaan, ay naging huli niyang pagkakamali. Habang si Sisera ay mahimbing na natutulog, humihinga ng malalim, kumilos si Jael ng tahimik ngunit tiyak. Sa paningin na makakakita mula sa malayo, parang walang nangyayari. Ngunit sa ganitong katahimikang kilos, minsan daon isinasagawa ng Diyos ang kanyang pinakamatitinding gawain. Kinuha ni Jael ang isang tulos ng tolda at martilyo. At daon, sa loob ng toldang akalay kanlungan, isinlyo ang kapalaran ng lalaking naging lagim sa buong bayan. Isang babae, walang espada, walang baluti, pinabagsak ang kinatatakutang kalaban ng rehiyon. Nakakagimbal ang larawan, isang general, talunan, hindi ng hukbo, kundi ng isang taong hindi pa lumalakad sa larangan ng digmaan. Binabasag nito ang lohika ng digmaan, kapangyarihan, at ranggo. At sa parehong sandali, ibinubunyag ang isang katotohanang paulit-ulit na nangyayari hanggang gayon. Ang pinakamatitinding kabayanihan ay madalas nangyayari sa lugar na walang nakakakita. Habang ang mundo ay naghahanap ng entablado, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa tago, sa tahimik, sa hindi inaasahan, sa pamamagitan ng mga taong, sa paningin na marami ay hindi bahagi ng kwento. Marami ang magsasabing naging malupit si Jael. Pero kailangang tumingin lampas sa anyo. Ang ginawa niya ay hindi dahil sa galit, kundi sa malinaw na pagkaunawa. Naintindihan niya ang kahalagahan ng sandaling yon. Ang presensya ni Sisera doon ay hindi aksidente, ito ay isang pagtawag. At tinugon niya iyon ng may tapang. Tapang na hindi humihingi ng palakpak, ni ng pagkilala. Sapagkat ang taong may layunin ay alam, may mga sandaling ang katahimikan ay mas malakas kaysa digmaan. At habang nakahandusay si Sisera sa lupa, akala ng mundo'y tapos na ang laban sa lambak. Ngunit hindi. Ang tunay na tagumpay ay tinapos na isang babaeng nag-isa sa isang payak na tolda. At ang detalyeng yon ang bumago sa takbo ng kasaysayan. Dahil hindi palaging sa larangan natatapos ang digmaan. Minsan, ito'y nangyayari sa lugar na hindi inaasahan, kung saan may babaeng naghihintay, may hawak na tulos at may malinaw na katarungan sa puso. Kung nagugustuhan mo ang nilalamang ito, like mo ang video. Hindi lang ito tumutulong sa aming channel na magpatuloy, kundi tumutulong din para mas maraming tao ang makaalam sa mensaheng ito. Si Jael ay walang suot na baluti, hindi nagsanay sa sibat, ni hindi sumama sa martsa ng mga sandalo. Pero sa sandaling yon, siya ang tunay na mandirigma, higit pa sa maraming may dalang espada. At ito ay nagsasabi na malalim, ang totoong lakas ay hindi maingay, ito ay kumikilos ng tahimik. Habang ang alingaunggaw ng digmaan ay maririnig pa sa malayo, isinakatuparan niya ang isang kilos na muling nagtakda sa kahulugan ng pagiging bayani. Isang hakbang na hindi mula sa silakbo ng damdamin, kundi mula sa isang panloob na linaw na bihira sa tao.
May lalim sa katotohanang gumamit si Jael ng mga karaniwang gamit. Walang espesyal na armas. Isang simpleng tulos ng tolda at martilyo lang, mga bagay mula sa kanyang araw-araw, ang ginamit niya para gawin ang hindi inaasahan. Dito lumilitaw ang liwanag ng tagpong ito. Hindi niya kailangang maging ibang tao para maging kasangkapan ng pagbabago. Ginamit niya kung anong meron siya. At doon may aral, hindi mahalaga kung anong hawak mo, kundi kung anong ginagawa mo sa hawak mo. Ilan sa atin ang humahamak sa kaunti, akala'y tanging ang kahanga-hanga lang ang nakakapagbago? Ang ulo ni Sisera, tinusok ng tulos, ay naging simbolo ng pagbabagong hindi dumaan sa lakas ng katawan, kundi sa tapang na espiritual. At ito'y direktang hamon sa mga pamantayan ng mundo. Hanggang gayon, ang mundo'y naghahanap ng lakas sa kalamnan, pamumuno sa titulo, kapangyarihan sa yaman. Ngunit ipinapakita ni Jael ang isang uri ng lakas na iba. Isang lakas na mula sa loob, hindi umaasa sa tagasunod, hindi humihingi ng permiso. Isang lakas na kumikilos kung kailan kinakailangan, kahit walang ilaw o palakpakan. At ang ganitong lakas ay nakakabigla. Nakakatakot sapagkat hindi ito kasya sa mga inaasahang anyo. Isang babae, nag-iisa, nagdesisyong tapusin ang isang kalabang politikal at militar gamit ang sariling kamay. Kayang yugin nito ang mga estruktura. Kayang ijiba ang mga kaisipan. Pero sabay nitong iniinspirasyon. Dahil ipinapakita nito na kapag malinaw ang layunin, walang oras para maghintay ng pahintulot. Hindi nagpa-meeting si Jael. Hindi humingi ng payo. Naramdaman niya at kumilos siya. At sa damdaming yon, mas may gabay ng Diyos kaysa sa maraming planong pinag-isipan ng malamig. Ang martilyo sa kanyang kamay ay hindi lang kasangkapan ng konstruksyon. Ito'y naging sagisag ng paghuhukom. Bawat hampas ay may dalang bigat ng mga taong inapi sa loob ng maraming seglo. Hindi lang si Sisera ang bumagsak. Kabilang na rin dito ang takot na bumihag sa isang bayan. At ang katyakang kaya ng Diyos na itaas ang isang di naasahan para pabagsakin ang tila hindi kayang talunin. At kapag yon ang nangyari, walang estruktura, gaano man katatag, ang makakatayo. Hindi siya nagdiwang. Hindi siya sumigaw ng tagumpay. Walang sayawan, walang awit sa sandaling yon. Tanging katahimikan. Isang katahimikang mas malakas pa sa anumang talumpati. Sapagkat ang taong may tawag ay alam, hindi lahat ng tagumpay ay kailangan ipagdiwang. Minsan, ang pinakamatunog na tagumpay ay ang pusong panatag ng taong sumunod ng hindi nag-atubili. At sa katahimikang yon, si Jael ay tumindig bilang isang mandirigma na hindi kailangang nasa unahan para manalo. Pero hindi ito palalampasin ng mundo. Ang nangyari sa toldang yon ay agad na narating ang pandinig ni Deborah. At ang sumunod ay hindi lang ulat, kundi isang awit. Isang kantang gagawing walang hanggan ang tahimik na kilos ng isang babae, at gagawing tula ang kanyang lakas. At mula roon, isang bagay na mas malalim ang nagsimulang mabuo. Bago pa man tumunog ang unang hampas ng labanan, malinaw nang ipinahayag ni Deborah, ang karangalan sa pagkatalo ni Sisera ay hindi mapupunta kay Barake, kundi sa isang babae. At sa panahong yon, tunog itong kakaiba, kahit sa mga sanay na sa mga gawaing sobrenatural. Hindi dahil sa pagdududa kay Deborah bilang propetisa, kundi dahil sa kulturang hindi kayang tanggapin na ang isang babae, na nasa gilid ng mga desisyong militar, ay magiging sentro ng isang tagumpay na ganoon kahalaga. Pero hindi kumukonsulta ang Diyos sa tradisyon bago tuparin ang kanyang layunin. At sa pamamagitan ni Jael, hayagang ipinakita niya ito. Sa unang tingin, tila isang babala lang ang propesya kay Barake, na para bang sinasabi, kung mag-atubili ka, gagamit ang Diyos na iba. Pero sa mas malalim na pagtingin, makikitang hindi ito pamalit, ito'y pagsasanib. Habang si Barake ang kumikilos sa labanan, si Jael ang magiging huling hampas sa kapalaran. Pareho silang mahalaga, kahit hindi nila alam. Ganyan bumabalangkas ang Diyos ng kanyang plano, mga pirasong tila malayo sa isa't isa, pero magtatagpo ng eksakto sa tamang oras. Ang nakakamangha ay kung paano nangyari ang lahat. Walang liwanag mula sa langit, walang tinig na nagsabing ito na ang sandali. Puro mga kilos ng tao, ang ilan dahil sa takot, ang iba dahil sa paninindigan, na sa huli nagbunyag na isang disenyo ng Diyos sa likod ng tagpo. Tumakas si Sisera, tinanggap siya ni Jael, at natupad ang propesya. Tahimik, walang seremonya, pero may katumpakan na kayang patahimikin ang anumang pag-alinlangan. Parang isang larawang ipininta sa katahimikan, at bigla mong napagtanto na ang lahat ng kulay ay nasa tamang lugar. At nang dumating ang balita kay Deborah, walang gulat, tanging kumpirmasyon. Ang sinabi niya bago ang labanan, gayo'y nakikita ng lahat. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagiging tama, kundi tungkol sa katapatan na isang Diyos na tinutupad ang kanyang salita, kahit pa ang landas papunta roon ay dumaan sa mga daang walang sinuman ang inaasahan. At sa detalyeng ito may aral na tumatawid sa henerasyon.
Ang mga salita ng Diyos ay hindi bumabagsak sa lupa. Natatagpuan nila ang kanilang panahon, paraan, at higit sa lahat, ang kanilang kasangkapan. Ipinapakita rin ng tumpak na katuparan ng propesya kung anong uri na ugnayan ang mayroon si Deborah sa Diyos. Hindi ito mistiko o mapamahiin. Isa itong malalim, sensitibo, at hinog na koneksyon. Isang uri ng pagiging malapit na hindi makukuha sa formula, kundi sa ganap na pagsuko. At marahil ito ang pinakamalaking hamon sa ating panahon, matutong pag-ibaing ang ingay mula sa tinig. Kay Deborah, malinaw ang lahat. Kaya ang kanyang mga salita ay may bigat na parang hatol, kahit hindi niya kailangang sumigaw. Ang katumpakan ng katuparan ay hindi lang para kilalanin si Deborah. Ipinakita nito na ang Diyos ay gumagawa sa detalye. Hindi siya nag-imbento sa gitna ng proseso. At kapag gumamit siya ng isang taong di inaasahan, hindi ito para lang sa pagpapagulat, kundi upang ipakitang walang sinuman ang lampas sa saklaw ng layunin. Hindi naghanda si Jael para sa araw na iyon. Pero siya ay handa. At madalas, yon lang ang kailangan ng Diyos, isang taong handang makinig, tumugon, at magsabing, kahit hindi niya lubos na unawaan ang lahat. At habang inaawit pa ang mga kantang magpapagunita sa tagumpay, unti-unting umalingaungaw ang pangalan ni Jael sa bayan bilang paalala, natutupad ang mga pangako, kahit pamukhang impossible, kahit salungat sa lohika, kahit binabago nito ang lahat na inaakala nating matatag. At hindi lang sa salita siya matatandaan, kundi sa isang awit, isang pagkilalang iangat pa sa antas ng banal na paggunita. Sa unang tingin, parang isa lang itong marahas na eksena. Isang babae ang nagtulos sa ulo ng isang natutulog na lalaki. Pero ang mata na may pagkaunawa ay nakakikita ng higit pa sa dugo. Ang tulos ay hindi lang sandetang impromptu. Isa itong sagisag na may dalang espiritual na kahulugan. Sa kultura ng mga nomadikong bayan, ang tulos ay bumubuhay sa tolda. Sagisag ito ng katatagan, pundasyon, ugat. Ito ang humahawak sa tahanan sa gitna ng hangin at disyerto. Kaya ang paggamit nito upang tapusin ang buhay ng isang mapanyil, iyon ay menseh na humahawi sa panahon. Hindi aksidente ang pagpili ni Jael sa bagay na iyon. Ang tulos ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng kababaihan, gamit sa pagtatayo at pag-ayos ng tahanan. At sa sandaling iyon, ang ordinaryo ay naging kasangkapan ng hustisya. Parang sinasabi niya, gamit ang bagay na sumusuporta sa aking tahanan, winakasan ko ang banta sa bayan ng Diyos. Hindi ito kilos ng galit, kundi kilos ng pagkakayon. Ang gamit para patibayin ang bahay, gayon ay naging gamit upang wasakin ang kalaban na nais itong sirain. May malalim na spiritualidad sa ganitong bagay. Maging ang tolda ay may bigat sa simbolismo. Sa tradisyong Hebreo, hindi lang ito tirahan, ito ay lugar ng tipan, ng presensya, ng paglalapit. Sa mga tolda nanahan ang mga patriarka nang kausapin sila ng Diyos. Sa mga tolda rin nagpahinga ang bayan sa paglalakbay sa ilang. At sa hinaharap sa isang tolda rin, ang tabernakulo, magpapakita ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin ang lugar kung saan pumasok si Sisera na akala'y kanlungan, ay sagradong lupa. Pumasok siya bilang tumatakas, lumabas siya bilang hatol. May misteryo sa paraan ng paggamit ng Diyos sa mga bagay na pangkaraniwan upang ipahayag ang mga walang hanggang prinsipyo. Ang tulos at ang tolda, dalawang bagay na tahimik, karaniwan, simpleng kagamitan, ay naging instrumento ng hustisya. At binabasag nito ang maling akala na marami, na ang Diyos ay laging nahahayag lamang sa malalaking entablado, punong altar, at matitingkad na liwanag. Sa kabaligtaran, madalas sa katahimikan ng karaniwan siya mas kumikilos ng makapangyarihan. At kapag siya ang kumilos, maging ang babaeng may hawak na martilyo ay posteng mahalaga sa plano na ni isang general ay hindi makakaisip. Ang tagpo kay Jael ay kapareho na ibang kwento kung saan ang simple ay naging pambihira. Parang si David na may tirador, si Moises na may tungkod. Kinagigiliwan ng Diyos ang paggamit ng karaniwan upang dalhin ang pagtubos. At ito'y higit pa sa aral na pangteolohiya, ito'y paanyaya sa kilos. Ilang beses nating tinitingnan ang sarili nating mga kamay at inisip, hindi ito sapat. Pero ang totoo, sapat na ang hawak natin, basta't konektado ito sa tamang layunin. Ang mismong estruktura ng tolda ay maaring ituring na refleksyon ng kaluluwa, na babaluktot, ngunit matibay. Bukas sa bago, ngunit nakatayo sa pundasyon. At marahil si Jael ay mas nakaunawa nito kaysa sa maraming saserdot ng kanyang panahon. Hindi siya levita, wala siyang dugong marangal. Pero ang kanyang tolda ay nakatayo, ang kanyang isipan ay gising, at ang kanyang puso, nakayon. At kapag ang mga bagay na ito ay nagsama-sama, kahit isang simpleng may bahay ay nagiging espiritual na haligi ng buong salinlahi. At hindi sa pagkakataon lang, pagkatapos ng kilos na yon, ang pangalan ni Jael ay hindi nawukitin bilang babaeng pumatay, kundi bilang babaeng nagtayo ng bagong kabanata.
Dahil mula sa gabing yon, wala nang babalik sa dati. At nang itinaas ni Deborah ang tinig sa awitin, hindi binigyang diin ang karahasan ni Jael, kundi ang katatagan niya. Isang katatagang nagsimula sa kaluluwa at nanatiling matatag hanggang dulo, kahit umikot sa digmaan ang buong mundo. Dumaraan ang mga digmaan. Namamatay ang mga general. Pero may isang bagay na nananatili kahit papili ng panahon na kalimutan, ang awit. At ganoon mismo pinili ni Deborah na gawing walang hanggan ang tagpong yon. Hindi sa ulat ng labanan, hindi sa talumpating politikal, kundi sa pamamagitan ng tula. Isang awit na hindi lamang naglalahad ng mga pangyayari, kundi nagsasalin ng hindi nakikita sa bawat kilos. At sa gitna ng maraming pangalan at tagumpay, may isang lumitaw na may halos banal na paggalang, si Jael. Hindi bilang mamamatay, kundi bilang pinagpala sa mga babae. Ang titulong yon sa bibig ng isang propetisa ay hindi lang paghanga, ito yung unksyon. Ang awit ni Deborah na nakatala sa Hukom Kabanata 5 ay isa sa pinakamatandang bahagi ng panitikang biblikal. Napakatanda na mayroon itong sinaunang estruktura ng tula, ngunit pun ng kapangyarihan. Doon inilagay si Jael sa hanay ng mga pinarangalang babae, hindi dahil sa kagandahan, hindi dahil sa pagiging ina, kundi dahil sa tapang. Para sa panahon nila, ito'y revolusyonaryo. Hindi siya nagluwal ng bayani, pinabagsak niya ang isang kontrabida. At gayunman, siya ay tinawag na pinagpala. Isang pagkilalang tumatawid sa mga henerasyon at patuloy na umaalingaungaw hanggang ngayon. Hindi nagtipid si Deborah sa paglalarawan ng eksena. Sa kanyang tula, inilahad niya ng detalyado ang mismong sandaling itinarak ni Jael ang tulos. Para bang sinasabi niya, hindi dapat ito makalimutan. Huwag ninyong hayaang mabaon sa limot ang ginawa niya. At ang nakakamangha, ang wikang ginamit ay hindi malamig tulad ng ulat militar. Ito'y may damdamin, may galit, may pasasalamat. Isa itong propesya na ginawang talutot. At bawat saknong ay paalala na ang Diyos ay hindi limitado sa altar, nananahan din siya sa mga tolda. Ang katotohanan ang ginawa ni Jael ay ginawang awitin ay nagpapakita na may mga tagumpay na kailangang maramdaman muna bago maunawaan. Si Deborah, bilang propetisa, ay hindi lang basta umawi. Binibigyang kahulugan niya kung paano tinitingnan ng langit ang lupa. Habang ang ilan ay nakakita ng babaeng nadungisan ang kamay sa dugo, ipinakita ng awit ang isang bayani na tumupad sa kanyang misyon na may malinis na kaluluwa. Isa ito sa pinakamatitinding lakas ng tulang propetiko. Isiniwalat nito ang hindi kayang abutin ng paningin ng laman. Ang pagkakabanggit sa kanya bilang pinagpala sa mga babae ay nagpapahiwatig din na isang malakas na ugnay. Ang parehong pananalita ay gagamitin din paglaon ni Elizabeth upang ilarawan si Maria, ang ina ni Jesus. Dalawang baba, magkaibang konteksto, magkaibang misyon, parehong malalim, at isang salita ng pagpapala. Para bang ang espiritu, sa kabuuan ng kasaysayan, ay may ugali ng pumili ng mga babaeng di inaasahan upang magdala o magpalaya sa bayan mula sa pang-api. At kapag yon ang nangyari, walang estrukturang patriarkal ang kayang humarang sa kilos. At ang pinakakawili-wili, ang awit ay hindi lang parangal. Isa rin itong estratehiya. Dahil ang pagkanta ng kwento ang pinakamabisang paraan upang matiyak na ito'y hindi malilimutan. At alam ito na Deborah. Hindi lang siya pinuno ng Israel, isa rin siyang guro na espiritualidad gamit ang sining, gamit ang misika, gamit ang mga salitang tumatago sa panahon at may saysay pa rin hanggang gayon. Dahil ilang Jael pa rin ang tahimik na nabubuhay, humaharap sa sariling mga kaway araw-araw. Habang patuloy na inaawit ang mga talutot sa mga tribo, ang pangalan ni Jael ay patuloy na umaangat. Mula sa pagiging dikilala tungo sa pagiging simbolo. Mula sa asawa ni Heber tungo sa pagiging mandirigma ng kataas-taasan. At inihahanda nito ang daan para sa isang bagay na mas malalim, ang pagbabagong anyo ng kanyang pangalan bilang isang arketipo. Isang huwaran na hindi na lang bahagi ng kasaysayan, kundi salamin na ating mga laban ngayon. Hindi na si Jael basta pangalan sa lumang kwento. Isa na siyang sagisag. Isang makapangyarihang arketipo ng tahimik na pagkilos, paninindigang panloob, at tapang na hindi humihingi ng pahintulot. At higit kailanman, mahalaga itong ngayon. Sa panahong maraming salita pero kaunting gawa, siya ang kabaligtaran, hindi nagtalumpati pero nagdesisyon. Hindi nagingay pero nagiwan ng bakas para sa buong salinlahi. At hindi basta kilos ang ginawa niya, isa itong gawa ng katarungan. Katarungang isinilang sa pagkaunawa, sa pananampalataya, at sa kahandaang tumugon sa tawag, kahit walang script, walang palakpakan. Ang pinaka-inspirasyonal dito ay ang katotohanang si Jael ay hindi bahagi ng mga pinuno, ni ng mga propetikong bilog. Wala siyang posisyon, wala siyang spotlight. At dahil daon, mas naging malakas ang epekto ng kanyang kilos. Ipinakita niyang ang Diyos ay hindi limitado sa malalaki.
Pinipili niya ang handang sumagot. At kadalasan, ang pinakamasidhing lakas ay nasa kamay ng mga hindi pinapansin na mundo. Ito'y tahasang hamon sa mga estruktura ng lipunan, relihiyon at kultura. Dahil kung saan inaasahan ang katahimikan, doon nagkaroon ng tapatan. Kung saan nakikita ang kahinaan, doon lumitaw ang kapasyahan. Tinuturuan niya tayong ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang desisyong huwag patali sa takot. At tumatama ito ng malalim sa mga labang araw-araw kinakaharap na marami, sa tahanan, sa trabaho, sa isipan. Hindi si Jel ang pumunta sa digmaan, ang digmaan ang lumapit sa kanya. At imbes na tumakas, hinarap niya ito. Ilang ulit ba sa buhay natin ang ganoon? Mga sitwasyong hindi natin pinili ang kumakatok, at humihingi ng tugon na magtatakda ng higit pa sa sandali? Sa puntong ito, si Jel ay nagiging salamin ng sinumang kailan may nakaramdam na maliit sa harap ng napakalaking hamon. Ipinakita niya na hindi ang laki ng labanan ang nagtatakda ng epekto ng kilos, kundi ang kahandaang maging daluyan na mas dakilang layunin. Ang kanyang simpleng kilos, halos domestiko, ay naging tagapagpabago ng kasaysayan. At doon nagliliwanag ang kagandahan ng praktikal na pananampalataya. Hindi nito kailangan ng seremonya, kailangan lang ng buong pusong pagsuko. Sa kasaysayan, marami ang nagtangkang pahinain o pakinisin ang epekto ng ginawa ni Jel, na para bang nais siyang gawing mas katanggap-tanggap. Pero lalo lang nitong pinapatunayan ang kahalagahan niya. Dahil kapag ang isang babae ay humiwalay sa inaasahan, nayayanig ang sistema. At kapag ginawa ito sa layunin, karunungan at katotohanan, ang langit ay sumasaksi at umaawi. Gaya ng ginawa ni Deborah. Gaya ng isinulat sa Biblia. Gaya ng inulit ng kasaysayan hanggang gayon. Ang arketipo ni Jel ay nagsasalita rin tungkol sa katarungan. Hindi yaong malamig at walang damdamin, kundi yaong nagmumula sa koneksyon sa banal. Hindi siya kumilos dahil sa paghihiganti. Hindi siya pumatay sa bagso ng damdamin. Naunawaan niyang may mas malaking galaw na nagagana. At iyon ang malaking pagkakaiba. Dahil kapag ang isang tao ay ginagabayan ng layunin, kahit ang pinaka-controversial na kilos ay nagkakaroon ng sagradong biga. At si Jel, sa tulos, sa martilyo, at sa kanyang katahimikan, ay naging sagisag ng katarungang hindi yumuyoko. At kahit ilang seglo na ang lumipas, sa tuwing nababanggit ang kanyang pangalan, hindi lang ito nagdadala ng kasaysayan, nagdadala ito ng mensahe. Mensahe para sa mga nakakaramdam ng kaliitan, sa mga naniniwalang wala silang lugar, sa mga tinuruan na tumahimik. Pinapatunayan ni Jel na kapag nagkaisa ang katotohanan at tapang, kahit ang pinakamapanganib na kaaway ay kayang bumagsak sa parang hindi inaasahan. At dadalhin tayo nito sa isang puntong hindi inaakala na marami, isang bagay na hindi lang nagsimula sa nakaraan, kundi patuloy na umaalingaw hanggang gayon, sa puso ng sinumang patuloy na naghahanap ng kahulugan sa gitna ng kaguluhan. Kung nakarating ka hanggang dito, kaibigan, e-comment mo sa ibaba, nakarating ike hanggang dulo, para malaman ng lahat na tinatapos mo ang lahat ng iyong sinimulan, at na nagustuhan mo ang video na ito. Ilang beses ka nang nanahimik, inisip na hindi pa ito ang iyong oras. Ilang pagkakataon na ba ang lumipas dahil naniwala kang kulang ka, na wala kang sapat para kumilos? Itinuturo sa atin ni Jel na kapag ang paninindigan ay tumama sa tamang sandali, kahit ang tila maliit ay nagiging hindi matitinag. At hindi lang ito tungkol sa pagpatay sa isang lalaki, ito'y tungkol sa pagtindig sa oras na walang umaasa, sa pagiging sagot sa gitna ng katahimikan ng lahat. Gayon, ang tanong ay, ano ang nasa mga kamay mo ngayon na minamaliit mo? Anong simpleng kasangkapan, anong pang-araw-araw na sitwasyon, anong tila di nakikitang espasyo ang maaring naghihintay sa iyong? Dahil maaring ang laban mo ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. At marahil, ikaw lang ang may kakayahang kumilos ng may tapang na hinihingi ng pagkakataon. Walang ingay, walang audience, pero may layunin. Kung gumalaw ang kwento sa puso mo, huwag hayaang dito lang ito matapos. Mag-subscribe ka sa channel, i-activate ang notifications at i-share ang video na ito sa isang taong kailangan ding magising para sa kanyang misyon. Dito, hindi lang kaalaman ang makukuha mo, kundi direksyon. At tandaan, kapag ikaw ay tumindig, ang langit ay kumikilos. Hanggang sa susunod na video.